Electric cars. Solusyon sa polusyon? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang sasakyan na parang may superpower. Ang electric car. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Techmatic20. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa inyo mga Caviteño. Ang electric vehicle o EV ay sasakyang gumagamit ng electric motor sa halip na traditional internal combustion engine na gumagamit ng gasolina o diesel. Sa halip na fuel tank, mayroon itong battery pack na nag-iimbak ng electrical energy. Kapag pinindot mo ang accelerator, electricity ang nagbibigay ng power sa motor para umandar ang sasakyan. Simple ang basic concept, pero ang battery technology sa likod nito ay napaka-sophisticate. Para itong giant rechargeable battery na may trabaho. Dalhin ka mula bahay papunta sa trabaho, mall, palengke o kung saan man kailangan mong pumunta nang hindi humihingi ng gasolina. Isa sa pinaka-obvious na pagkakaiba ng EV ay ang ingay. Ang traditional gasoline car ay may engine na maraming gumagalaw na mechanical parts. May pistons, valves, combustion, exhaust system, at kung ano-ano pa. Sa electric motor, mas simple ang mechanical operation, kaya mas tahimik ito. Kaya kapag dumaan ang EV, minsan hindi mo mapapansin. Pero huwag kang masyadong kampante. Class! Tahimik ang kotse. Pero baka ikaw naman ang maingay kapag nakita mo ang presyo. Technology has a sense of humor. Dito nagiging interesting ang usapan. Dahil walang tailpipe emissions, ang purely electric vehicle. Wala itong direktang carbon dioxide, nitrogen oxides, at iba pang exhaust pollutants na karaniwang inilalabas ng combustion engine habang umaandar. Ibig sabihin, sa lugar kung saan ginagamit ang EV, mas kaunti ang pollution mula mismo sa sasakyan. Napakalaking advantage nito lalo na sa urban areas na maraming sasakyan at mataas ang exposure ng tao sa vehicle emissions. Imagine mo ang isang busy street na puro EV. Hindi man magiging fresh mountain air ang EDSA, at least hindi ka nakikipag-away sa usok ng tambutso habang naglalakad. Sa maraming circumstances, ang EV ay maaaring magkaroon ng mas mababang lifetime greenhouse gas emissions kaysa sa comparable gasoline vehicle, lalo na habang nagiging cleaner ang electricity grid. Totoo na mas mataas ang environmental impact ng battery manufacturing kumpara sa ilang components ng conventional vehicles. Pero habang ginagamit ang EV, wala itong tailpipe emissions at mas efficient ang conversion ng electrical energy into motion kaysa sa combustion engine. Sa madaling salita, hindi perfect ang electric car pero may potential itong maging significantly cleaner over its entire life cycle. Para itong estudyanteng hindi perfect ang grades pero consistent ang improvement. Hindi mo agad bibigyan ng medalya pero makikita mong may effort. Importanteng tandaan, hindi kayang lutasin ng electric cars ang traffic. Kung 100 gasoline cars ang nasa isang traffic jam at papalitan mo sila ng 100 electric cars, traffic jam pa rin iyon. Ang pinagkaiba, mas mababa ang direct exhaust pollution mula sa mga sasakyan. Pero hindi nito binabawasan ang number of vehicles occupying the road. Kaya kung ang goal natin ay cleaner cities, hindi sapat ang EV adoption. Kailangan din ng reliable public transportation, walkable communities, bike infrastructure,
efficient urban planning, at mas maayos na traffic management. Dahil kahit electric ang lahat ng kotse, kung 6 na oras ka pa rin nakaupo sa traffic, electric na nga ang sasakyan mo, pero ikaw naman ang nagiging renewable source ng galit. Isa pang malaking factor ay presyo. Historically, EVs have often had higher upfront costs compared with some gasoline vehicles, largely because batteries are expensive. Pero battery costs and EV technology have evolved significantly, and prices vary widely depending on the model and market. May potential din para sa lower operating costs dahil electricity can be cheaper than gasoline per kilometer in some circumstances. At electric motors generally have fewer moving parts requiring maintenance. Wala ring traditional engine oil changes. Para sa Pilipinas, interesting ang potensyal ng electric vehicles dahil malaking bahagi ng air pollution sa urban areas ay konektado sa transportation emissions. Kung mas maraming electric vehicles ang gagamitin at kasabay nito ay magiging cleaner ang electricity generation, maaaring makatulong ito sa long-term reduction ng emissions. Pero kailangan ding isaalang-alang ang local realities, charging stations, electricity reliability, vehicle prices, battery servicing, road conditions, public transportation, at access sa technology. Hindi sapat ang mag-import ng electric cars. Kailangan ng ecosystem kung saan madaling gamitin, i-charge, i-maintain, at i-recycle ang mga ito. Sa kabuuan, electric cars can help reduce pollution, especially direct tailpipe emissions, and potentially lifetime greenhouse gas emissions. But they are not completely pollution-free. May environmental impact pa rin sa pagmimina ng battery materials, manufacturing, electricity generation, at disposal. Pero dahil mas efficient ang electric motors at walang tailpipe emissions habang ginagamit, may malaking potensyal ang EVs na makatulong sa cleaner transportation. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, hindi lahat ng tahimik na sasakyan ay walang problema. Minsan, mas tahimik lang talaga ang makina habang tayo ang kailangang mag-isip.